ibibigay sa iyo lahat. Tapos ang sinisilbihan mo sa kabila, anong masasabi mo? Anong masasabi natin mga kapatid? Ganyan din ang Panginoon. Kaya sinabi niya nun, na yung kalitlitan, binibigyan niya, ba't pa malaki? Binigyan ka na ng maliit. Dapat kung anong meron ka, you're supposed to be happy and satisfied kayo po dyan mga kapatid. Kasi hindi naman po magbibigay ang Panginoon sa atin ng kulang. Kung binigyan ka ng 5, binigyan si brother ng 10, binigyan ng digit $15 sa other side. Pare-pareho lang yun sa pagtingin ng Panginoon yan. Kasi alam niya na yung binigay niya sa iyo ay sapat na. Amen. Sapat na po yun sa ating mga kapatid. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Di ba? Mga kapatid, yun ay ano pa lang sa kalye pa lang. Tatawagan ko po si Brother Ray. Bago ko po malimutan, Brother Ray, magbibigay po siya. Isa na rin siya sa naiipon na ating Panginoon na naway siya nang magiging sunod din nating preacher some days. Sapagkat, ang Panginoon talaga, alam niya po ang kanyang mga ginagawa. At saka hindi po siya nagkakamali niyan, Brother Ray. Amen. Praise God. Hoping. God's will. Pasensya na po sa boss ko. Good afternoon, Yahweh. Good afternoon sa inyo, mga brother and sister. Yung pong first reading, yung sa Habakuk, chapter 1, 2 to 3, then 2 to 4. Ito po ang sinasabi niya. Ito ang payag ng Diyos na tinanggap ni Propeta Habakuk. Yahweh, hanggang kailan ako darating sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo pababayang mamamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilang nagaganap ang pag-awak at ang karahasan, laganap ang idwahan at pagtatalo. The 2 to 4. At ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ang pangitain, isulat mo malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito ay may nagtatagal. Masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ito po ang salita ng Diyos. Yung pong pagkaintindi ko po dito, tayong mga tao, sabi nga ni brother, continuous yung yung sabi niya, tayo ay hindi pa sapat doon sa binigay ng Panginoon. Tayo ay complain. Nandyan na nga, gusto mo, parami pa ang inihingi mo sa kanya. Yun po ang ng tao. Hindi tayo satisfied, sabi ko nga. Kaya si Yahweh, binibigyan tayo ng pagsubok. Kasi yung pagsubok, yan yung faith natin eh. Diyan natin nakukuha yung faith natin sa Kanya. Kasi pag para sa akin yung pagsubok na yan, diyan tayo tumatatag at nakakalapit lalo sa Panginoon. Lalo na minsan tulad ko, yun nangyari sa akin ngayon na may sipon ako, may ubo. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nakagising ako kaninang umaga, malakas, wala akong karamdaman. Dahil salamat din kay Sister Paz, binigyan kami ng gamot kagabi. Amen. Talagang malaking tulong. Yun ang pinasasalamatan mo. Dapat
lagi kang pasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay. Lalo na sa Panginoon, then sa tao. Pangalawa lang yung tao eh. Una talaga sa Panginoon. Kaya, Lord, yung sabi mo doon sa mga daing namin, Lord, sana ipagkaloob mo sa amin yung pauunawa, yung pakumbaba. Kasi pagka may pakumbaba ka, talagang kay Lord ka eh. Doon ka pwede mong isuko sa Kanya. Pero kung mataas ka, talagang yun, mapupunta ka doon sa sinasabi ng yung ni Lord. Mapupunta ka doon sa maling akala or yung angad mo mapupunta doon sa hindi maganda. Kaya dapat lagi kang mag-pray sa Kanya, humingi ng patnubay. Yun ang ko dito. At saka yung sabi nga doon sa verse 2, ito Yahweh sabi niya, yung mga taong matataas, talagang ibababa niya yung mga matataas, ay yung kumbaba ay tataas niya. Kaya saan tayo doon? Saan tayo mga brother and sister? Saan tayo? Mamili na tayo kung saan tayo pupunta doon sa baba para itataas tayo at yung prayer. Yung sa aking isip ngayon, yung sabi nga ni Lord, mayroon kang 6 na araw na magbulakbol lahat and so forth. Pero yung isang araw, isang oras lang, dapat ibigay mo. Yung pala yung dapat nating gagawin. Mga brother and sister, tayo dito sa El Shaddai, dapat yun ang ilagi natin. Kahit napagod tayo magsimba, hihalay natin sa Kanya. Amen. Kung ano man po yung mga kahilingan natin, yung mga problema natin, ihalay natin sa Kanya. Yun lang po. Thank you, Lord. Thank you, Amen. Jesus. Thank you. Salamat po, Brother Ray. Mga kapatid, nakita niyo naman, sinabi ni Brother Ray, halos nagkapareha lang kami, nadagdagan pa niya. Mga kapatid, na dapat lang talaga, we need humility palagi. Kasi hindi natin makukuha talaga yung faith kung hindi tayo magpapakumbaba. Hindi po ibibigay ng Panginoon yan sa inyo. Sa atin lahat. Mga kapatid ko kay Kristo, medyo hindi ako makasigaw ngayon, pero I have to explain further this one. Na pupuntan ko dito sa paano ba tayo mag-serve sa ating Panginoon, mga kapatid? Ito, isang question, how to serve the Lord. Ang isa po dito, mga kapatid, bago tayo mag-serve sa Lord, tignan muna natin kung nakasagasa tayo o meron tayong mga nakaaway sa labas. And first of all, we have to forgive first. Amen. Patawarin natin yung nagkasala sa atin, gaya ng pagpatawad sa atin ng Panginoon. Bago tayo mag-serve sa ating Panginoon, how to serve Him? 1, bigyan ko kayo mga example nito, gaya ng linggo. Inaantay po tayo ng Panginoon sa 7 araw na binigay sa atin. Bahala tayo kung saan tayo napunta-punta dyan. Nagtrabaho ba tayo? We went to some place nag-happy-happy. Isang araw lang pong inihiling niya, yung linggo at 1 oras pa na sambahin siya. Nagagawa ba natin yan, mga kapatid, sa ngayon? Sa tingin ko hindi. Karamihan po minsan, sa totoo lang po, nagkakasakit po tayo. Yang dinadahilan, pero bakit minsan napunta ko sa simbahan? Sabi ko, sumakit lang yung paa ko konti, hindi na ako nagsimba.
Nakita ko doon, meron yung itinutulak sa, di po ba? Nakabaston, tsaka naglalakad na ano. Nakakapagsimba po. Nakakapagsimba sila. Amen po ba? Eh bakit tayo kung minsan marami tayong dahilan? Ba't ako magsisimba masakit tong ano ko, balakang ko, ganyan. Ano-ano yung inaano natin. Tapos kung minsan, ang isa pang dahilan natin dyan, baka makikita ko yung kayo nagsabi. Isa pong dahilan mga kapatid. Pero ang gusto ng Panginoon, mahalin natin ang ating kaaway. Amen. Hindi po dapat na you can see them. You're against to that person. You guys there. You're fighting. Maybe there's something that differences from you and that guy. You're supposed to love that guy. Love your enemies. Love your and also you have to love your parents. What would anything that parents did if they've been mistaken or they have done mistakes? We have to forgive them and still love them. That's what God wants us to do. It is not because your parents cannot give you 5 cents or 10 cents or $1, and then you get mad and you don't even know what you're doing. Right? I am right? You're supposed to love your parents because that's what Amen. one of the commandment of God. And it's also not only a commandment, it's a promise that you're gonna live long. You'll be strong if you love your parents, especially if they're already old. And you are more blessed. Amen? Hey, you guys, can you look at me there, you three there? It's okay? Yeah, love your parents. Amen. I'll be watching you guys. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. You know, when I was young, I was really a drunkard. I give you a story so that you can understand. Every day, almost when I was 10, I'm drunk, coming home. 10 years old, I'm drunk. Maybe not every day of this. But when I was 14, almost every day. And but I never fight with my parents, my dad. But I only argue with my mom, asking $5, 10 pesos, or 3 pesos just to buy liquor before you can buy $1.50. That's very cheap before. But I never tell my parents any bad words, even behind them. That's why I don't know, maybe God saved me and maybe blessed me of this. I got a lot of accidents, maybe not only 10 accidents, I almost died. My head is full of scars here. There's stitches. So my advice to you guys, to all of us, not only me, to all of us, that we're supposed to love our parents, especially when they're already getting old. Not only parents, your brothers, if you got sisters, if you got aunties, or what you got, your friends. Because God is telling us, love your enemies and pray for them, no matter what. Amen? Amen. Ituloy po na natin ito, yung pagsamba. Kung minsan, meron pa tayo itong sa gawain mga kapatid, na talagang nangyayari. Sa gawain lang, kung minsan, yung na sinasabi ko, meron kayong ayaw makita, hindi kayo pupunta. Meron kayong ayaw na makausap, hindi kayo pupunta. Hindi naman yun ang dapat natin puntahan mga kapatid. Dito sa nun. Ang Diyos siyang nagtakda nito, hindi po si Sister so-and-so, ako o si Sister sa taas, o kaya nang sa Manila. No. This is God. Siya po, inipo lang sila lang po ginamit tayo. Ginamit lang po tayo. Minsan, ayaw kong makita yung kumakanta doon. Ang pangit ng boses. Hindi po yun mga kapatid. Ayaw ko nung preacher na yan. Wala namang alam yan. Ganun po mga karamihan dahilan po yan. Naku naman, ang sungit naman yung coordinator natin yan. Ba't tayo pupunta?
Hindi po yun ang dahilan, mga kapatid. Sapagkat kung sino ang itinakda o linagay ng ating Panginoon na mamahala dito, siya na yan. At siya hindi tayo basta-basta pwedeng tumanggal. Kasi kung anong binigay ng Panginoon, siya din ang magtatanggal at kaya babawi niyan. Hindi po tayo. Wala tayong karapatan at saka wala tayong karapatan. Don't judge. Anong malay mo? Sinabi mo, walang alam yan. Nakikita ba natin yung puso ng bawat isa? Hindi. Panginoon lang. It's only God can see everything. And He knows. Walang mali ang Panginoon at saka hindi po magkakamali ang Panginoon. Kasi nasa isip lang natin palagi, yung tumatanggap-tanggap gaya itong mga Pariseo. Diba? Mga Romans nung araw, kung nakatanggap, lumiliko na at saka hindi na sinusunod yung patakaran. Mga kapatid, kita mo nangyayari sa mundo ngayon, mga kapatid ko kay Kristo. Nalilis lahat. Bakit? Hindi sila sumusunod sa Panginoon. Wala nang sumusunod. Wala nang sumusunod sa ating mga patakaran sa gobyerno. Kung nasaan yung suhol, nandun tayo. Diba? Dito rin, sa mundo ngayon, pati dito mga, yung paglalagay ng mga pwesto ng mga empleyado, dito sa mga kaparian, sa mga preachers, lahat-lahat po. Wala po tayo pwedeng ipagbawal kasi nangyayari. Nasusuhulan po lahat sa panahon na ito. Nakita niyo nangyayari yan sa atin. Lumabas. Nagtuturuan na. Nandun ng 30%. Paano naman ang taong bayan, mga kapatid? Hindi pa naitayo yung bahay, binahan na. Wala na yung bahay. Amen. Amen ba? Amen. Napakahirap, mga kapatid, sumunod talaga dito. Pero sa Habakuk dito, sa first reading, nagtiis siya. Nagtiis siya dito. Pwede niyong basahin. Bakit? Hirap, violente, ano-ano nangyari. Anong ginawa niya? Yung kukunting binigay ng Panginoon sa kanya na pananampalataya ay ginamit niya sa Panginoon. Inantay niya siya. Yun naman, humihingi pa para lumaki pa yung pananampalataya. Wala na naman silang tiwala sa Panginoon. Paano ngayon? Kaya si Habakuk dito, he was saved. He's on the right. Ang iba, mawawala kung wala ka sa lugar na sinabi ni Brother Ray. Dito kontra, dito yung naghirap. Bagyo man nangyari, nandun pa rin sa Habakuk. Ang ginagawa niya, vigilant, watchful, inaantay kung saan dadaan ng Panginoon at saan bubungan. Ganun ba tayo, mga kapatid? O ang binabantayan na natin kuminsan, sa totoo lang. Ito, marami kong experience sa simbahan. Minsan, ang simbahan po dito sa siniservehan ko noon, 10. Minsan nagkakapiyesta yung 3. 3 simbahan, pare-parehong oras. Ang inaabangan ng iba, inaabangan nila kung nasaan yung lechon at saka nasaan yung masarap na pagkain. Ganun nangyari. Pero siya, Habakuk, he was vigilant for the Lord. For the Lord ang inano niya. Kung ano man ang tatama sa kanya, ano man binabato sa kanya, hoy, ng mga tao sa kanya, ano man ibabatong masama man, nasasaktan siya, hindi pa rin siya natitilan sapagkat yung pananampalataya niya ay buong buo para sa Panginoon. Ano naman po ang binigay sa kanya ng Panginoon? Doon sa pananampalataya. Imbes, dito po, na siya ang magpakain muna sa Panginoon at sisilbihan niya, sa bandang huli, yung Panginoon na ang nagsilbi sa kanya at nagpakain sa kanya. Anong ibig sabihin yun?
that is already salvation. O kaya, pwede na siyang dalhin ng Panginoon dun sa kanyang kaharian. Amen po ba? Nag-vice versa. Di ba mga kapatid, nagkabaliktaran. Para bang i-ano natin sa kwan ulit, para maganda yung mga buhay-buhay na sa labas. Di ba? Primero, tumatanggap tayo. Siyempre, tanggap lang ng tanggap. Walang pagod, di ba? Di ba? Walang pagod. O ito para sa iyo, para perma. Ako naman, perma ng perma. Siyempre, pera, di ba? Pero ang kabaliktaran nito, hindi gaya ng ginawa ng Panginoon ng Gapron. Ikaw ngayon ituturo para ikaw yung magulong. Nakuha niyo mga kapatid, ang kaibahan ng patakaran ng Panginoon kaysa tao. Ikaw ngayon ituro. Ikaw naman na itinuro, magtuturo ka. Di turo na tayo. Pero ang Panginoon, no. Ano ang prinamis ng Panginoon, mangyayari at hindi mababago. Nakuha nyo? Yan, ang ganda po, no? Di ba? 30% no? Yan, nakikita natin sa mundo yan. Hindi lang sa Pilipinas, lang. Pati dito sa Amerika yan. Sekreto lang dito, pero nakikita po natin ang kaibahan ng promises of God kaysa promise ng tao. Di ba? Hindi nababago. Dito, nagiging turo-turo. Hanggang may turo mo na wala ka nang may turo. Walang makukulong sa ngayon, di ba? Wala. Ano nga yung mangyayari dito sa mga tao to? Lahat sila yung makasalanan na, di ba? Pero siya bago, dito sa example dito, ang ganda. Ano mang mangyari, nakatayo pa rin. Bantay na bantay nga yung lulusutan kung saan dadaan ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdating. Di ba? Ang ganda po. Ito ngayon mga kapatid, ang isa na naman na hindi natin nagagawa na dapat natin gawin para sa ating Panginoon. Ano ba yung gusto niya? Ang ibig sabihin ng pagsilbihan siya. Napakarami po yung mga kapatid. Pagsilbihan siya. Iniisip siguro natin, Lord, bigyan na lang kita ng pera, mayaman ako. Hindi po kailangan ng Panginoon ng pera. Kasi lahat po yan nanggaling na sa Kanya. Ano yung pera? Di ba? Karami natin, nag-iisip tayong ganun. Baka mapalakas ako kay Lord. Ibigay ko na lahat ng ganito. Hindi po mga kapatid. Numero 1, mahalin mo lang yung kapwa. Gaya pagmahal sa iyong sarili. Di ba? Yan ay bago mo unahin mo ang Diyos, love God, and love your neighbors. Naging 2 Yun lang. Ano ba? May gagastuin ka ba nun? Wala po. Di ba? Wala tayong ginagasto. Pero ang hirap pong gawin mga kapatid, magtiis po tayo dyan. Biro mo, ilang taon kayo magkaaway, mahalin mo. Sabi ni Lord, mahalin mo yung katabi mo. Di ba, Jay? Ang sakit nung ganun. 3 years na kalaban, 4 years. Hindi, tinatanong lang natin, ha? Di ba, Jay? Pero nagagawa mo dahil nag-ipo ka na ni Lord. Amen po ba? Amen. Amen. Mga kapatid, meron pa akong isi-share na isa. Napakaganda po nito mga kapatid. O kay Kristo, dito. Yung ating pananampalataya, the faith. Pag ang ating pananampalataya ay totoo, ito po'y natatouch niya po
ang ating Panginoon. Kita mo kung totoo ang ating pananampalataya, nagagalaw natin ang puso ng ating Panginoon. Isang ehemplo, bigyan ko kayo na pa isang ehemplo. Si San Pedro po, paano niya natouch ang Panginoon? Biro mo si San Pedro, pinagkanulo si Jesus. Diba? Di niya kilala. Ilang beses di niya kilala. Hindi niya daw kilala nung tinanong siya nung mga Romano, yung sila, kahit na dun sa mga tauhan ni Poncio Pilato, hindi niya kilala. Diba? Samantalang nag-uusap sila, magkatabi. Di ba mga kapatid ko kay Kristo? 3 beses niya pinagkanulo, pero pinatawad at minahal pa rin siya ng Panginoon. Alam niyo bakit? Nagsisi siya, ng taus-pusong nagsisi sa kanilang kasalanan. Tayo ba kung nagsisisi tayo? Karamihan sa ating galing lang sa bunganga eh. Ipinaparinig lang natin, nagsisi na ako. Lalo na dyan sa confession. Father, nagsisi na ako. Nanggagaling ba sa puso ang pagsisisi natin o ano? Yung po, hindi natin makukuha yung awa ng ating Panginoon kung hindi manggagaling sa ating puso. Si San Pedro, nagkasala, sinave niya si San Pedro doon sa dagat. Noong naglalakad si Jesus, doon niya pinatunayan na si San Pedro ay nawala din yung kanyang pananampalataya. Diba? Nung sabi niya sa Pedro, halika, lumakad siya. Tapos biglang lumubog. Ibig sabihin mga kapatid, yung pananampalataya ni San Pedro ay biglang naglaho. Kaya siya lumubog. Pero inangat pa rin ni Jesus. Ganyan po siya mga kapatid. Ganyan po siya. Ang ating Panginoon na si Jesus. Ganyan po siya magmahal sa atin. Na kung anumang kasalanan natin na nagagawa, ilang mang beses na kasalanan yan, tayo pa rin ay kanyang pinapatawad. Hindi ko palakpakan muna sa ating Panginoon. Hindi ko naman sinasabi sa inyo mga kapatid na gumawa ka ng gumalang kasalanan. Tapos patawad siya ng patawad. Hindi po yung ibig sabihin. Ang ibig sabihin, yung mga kasalanan na nagagawa natin, lalo na karamihan yan hindi sinasadya man o hindi sinasadya, ay pinapatawad pa rin ng Panginoon. Tayo ba, kaya ba natin patawarin ang mga kapatid natin? Kasi dito pong hinihingi niya dito bago natin bakuha o kaya bigyan tayo ng pananampalataya na grasya. Only God can give that. Siya lang makakapagbigay ng pananampalataya. Sapagkat siya na grasya. Hindi po may bibigay ng ating mga katabi dyan, mga kapatid. Hindi po. Siya lang makakapagbigay. Kaya ang pinakamagandang gawin natin para mapalapit tayo sa Kanya, humingi ng tawad, magdasal. Yung pagdadasal po mga kapatid, kahit araw-araw oras-orasin mo yan, yan po ang pinakamaganda. Dahil prayer is a connection, parang wifi yan. Yan po na pwede lang natin kausapin ng Panginoon kahit nasaan po tayo, nakakausap natin through prayers. At saka, prayers ay dinidinig po ng ating Panginoon kung nanggagaling sa ating puso, taimtim, at nanggagaling sa ating puso ang ating pagdarasal. Amen po ba? Palakpakan mo natin, Panginoon. Amen. Kaya ang kabutihan ng Panginoon, hindi po mapapantayan. Sir, ano mo yung kabuti-buti mo sa Panginoon bago ko tapusin, sister? Wala pong makakapantay sa kanyang, dyan na lang kayo, Brad. Kakantayin mo natin ito mga kapatid para maano na